Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika. Maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At kami po ay napapakinggan nyo. Aba, dapat hindi na kayo naninibago ha. To the right, to the right, to the right. 105.9 sa Mega Manila. Ayan, of course, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, nasa Facebook, Instagram at YouTube din po kami. I-search lamang po ang True Network PH. Ayan na, True Network PH. At mag-follow, subscribe at like sa aming official accounts. Aasahan namin yan, mga kapatid. At ngayon po ay araw ng Martes, araw ng serbisyo publiko po tayo, mga kapatid. Oras natin, 4:06 na po ng hapon at ang ating pong tututukan, tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon sa huling situational report, mga kapatid ha, ng NDRRMC. Ito umabot na sa 151 po ang napaulat na nasawi dahil sa mga bagyong Christine at Leon. Mahigit 2.2 million naman na pamilya po ang apektado. Isa ho ba kayo dyan? Ano ang mga tulong na dapat mong asahan mula sa pamahalaan? Isa ang DSWD sa mga pwedeng malapitan po ninyo. Alamin natin ang kanilang mga programa para po sa inyo maya-maya po lamang. And also, tumutok lamang po kayo dahil bibigyan din po namin kayo ng update ukol po dito sa bagyong si Marce naman na lumakas na at patuloy na lumalapit po sa ating bansa. Ang ating question of the day, anong tulong ang kailangan ng mga nasalanta ng bagyo? Ganun lamang po kasimple. Pag may gusto po kayong i-share, gusto nyo pong sagutin ang ating question of the day, i-post nyo po yan sa ating live stream. At mayroon pong isang mananalo ng 500 pesos. Merry Christmas! Sagutin lamang po ang ating question of the day at i-share po ang ating Facebook o YouTube live stream. Take note, dapat po nakashare po yan ng in public. Ayan, okay. Kung may nais din po kayong idulog or may gusto po kayong itanong, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotline sa 8689-3289, 8689-3290. Again, 8689-3289 or 8689-3290. At ito nga po mga kapatid, bago po yan na ay alamin muna po natin ang paghahanda ng Cagayan sa bagyong Marce. Sila na naman po ang tinutumbok ng bagyo. Nasa linya po ng telepono si Sir Rueli Rapsing, ang head ng Cagayan Disaster Office. Mr. Rapsing, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo, Ms. Cheryl, at sa inyong mga taga-subaybay po. Ay, sa mga oras po na ito, kamusta na po ba ang inyong panahon dyan sa Cagayan, sir? The entire day, Ms. Cheryl, mainit po. No? Itong bandang alas 2, alas 3 lang, bumuhos yung ulan. Mga half an hour siguro na moderate to heavy. Pero bigla namang huminto na at bumalik yung araw. Mm-hmm. So, sa bagay, sa forecast po ng pag-asa, Wednesday afternoon pa namin, mararamdaman talaga yung parte ng bagyong Marte. Opo. Pero sa ngayon, ang Office of Civil Defense, katatapos lang nung cluster response meeting, at kahapon yung pre-disaster risk assessment nakandak na ng Office of Civil Defense at ang buong Region 2 ngayon ay under red alert status na. At na-advise na po rin natin lahat ng mga MDRMO dito sa lalawigan ng Cagayan to conduct their own PIDRA to assess their stockpiles, their evacuation sites and their evacuation efforts for this hydromet event po. Pero Sir Rueli, naramdaman nyo ang Christine. Bahagya ba kayo nakaramdam sa Leon, sa bagyong Leon?
Meron kaming storm surge sa Leon, ma'am. Although dalawa yung signal number 3, yung Municipality of Santa Ana and Gonzaga. And yung buong coastal municipality po natin ang nakaranas ng storm surge po, Michelle. Okay. So doon po sa dalawang nagdaang bagyo, sapat pa po ba yung inyong mga naka-preposition po na food packs? Paano po ang paghahanda natin dito naman sa bagong bagyong Marce? Okay. As to food and non-food items po, ang stockpile po ng barangay, so as the LGUs, suffice pa. There are no requests from them yet for any augmentation from the province. Opo. Somehow, nung dumaan si Julian, we placed the province under state of calamity po at nag-appropriate tayo doon sa quick response fund natin doon sa damages ni Julian. Nung dumaan si Christine, again, nag-appropriate ulit tayo mula doon sa quick response fund of which it has depleted yung QRF po natin. Pagdating ni Leon, wala na po tayong ma-appropriate. So, nagre-request kami sa Office of Civil Defense and the National DRM Council for the replenishment of our QRF para dun sa financial assistance natin for the damages of Leon. And here comes Marte again. So, yun po ang kailangan ng Cagayan. Okay. So, kung kailangan po ng Cagayan, ano po ang tugon na ng national government sa pangangailangan po ninyo? Nakarating na po sa kanila yung request natin, ma'am. They will be sending us yung mga processes po. Okay. So far, masasabi niyo po ba, Sir Roeli, na handa naman po ang Cagayan dito po sa idudulot ng bagyong Marce sa Cagayan? As to preparedness, Michelle, we've experienced Lawin, Ompong, the mega floods of District 2 and mega flood of 2020. Our preparedness is always for the worst po. Pero sabi nyo nga po, parang ngayon sa mga oras na ito, no, Sir Roeli, parang wala pang padating na bagyo. Hindi pa ramdam ng mga taga-Cagayan. But because siguro the past years, di ba, itong mga nagdaang bagyo, mas madali na pong kausap ang mga residente ng Cagayan. Pag sinabing lilikas, lilikas. Evacuate, evacuate. Ano po? Yes po. Sa dami po ng sama ng panahong dumaan dito sa amin, ma'am. Opo. Well, pagdarasal po natin ang mga taga-Cagayan at mag-ingat na lamang po kayo dyan, Sir Roeli Rapsing ng Cagayan. Magandang hapon po. Salamat for the update. Maraming salamat po sa inyo, Michelle, at sa inyong taga-subaybay. Alright, oras natin mga kapatid, it's 4:13 po ng hapon at katulad po ng nasabi ko kanina ay bibigyan po namin kayo ng update ukol po sa bagyong Marce na papalapit na po sa dito sa ating bansa. And so far, ito po yung last na update. Hinihintay lamang po natin ang Pag-asa kasi around this time po sila magre-release ng latest. But doon po sa huling weather bulletin po nila ay nakataas ang tropical cyclone wind signal sa Batanes, Cagayan, kasama po dyan ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Nueva Vizcaya, ang northern portion ng Quirino at maging ang northern portion ng Aurora. Pag-uusapan po natin sa ating pagbabalik yung mga assistance na pwede nyo pong lapitan pag po kayo'y nasalanta ng kalamidad. Siguro dapat din Ayen and Susan, ang DOLE, di ba? Mayroon tayo dapat na DOLE din dahil nagbibigay din sila ng assistance pag ganito pong nasasalanta ng isang kalamidad ang isang probinsya.
and also DTI because dapat po yan ay naka-price freeze, ano? Pag po inilagay sa ilalim ng state of calamity ang inyong probinsya. At I think isa sa mga directives po ni Pangulong Bongbong Marcos, itong mga probinsyang to, lalo na like the Bicol region, ay talagang kailangan magkaroon na po ng mga kadiwa centers. Dahil alam naman po natin sa mga kadiwa centers po na nilaunch ng administrasyong ito, mas murang mabibili yung mga pagkain. Katulad po ng bigas, itlog, may mga karne at gulay at prutas po. Alright, mga kapatid, 4:15 in the afternoon, simula pa lamang po ng ating episode dito sa programang Sagot Kita. Salamat po again sa mga nakatutok sa atin sa Facebook, sa ating mga social media accounts. Baka naninibago po kayo, hinahanap nyo kami sa radyo. Abay, iniwan na po namin ang 92.3. Nasa kanan na po kami. Ayaw namin, hindi kami nangangaliwa eh. Hindi kami mahilig mangaliwa. Sa kanan kami. Lagi kami to the right, to the right. Sa tama. Sa tamang estasyon. 105.9. Okay? Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Oras natin mga kapatid, 4:21 na po ng hapon, nagbabalik ang programang Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, anong tulong ang kailangan ng mga nasalanta ng bagyo? Bagyo watch nga po tayo ngayon. Gusto po nating makakuha ng update mamaya mula sa Pag-asa. Sali po kayo sa ating discussion. Sagutin nyo lamang po yung aming katanungan. Ang simple, di ba? Aba, may mapipili po kaming isang magkakamit ng 500 pesos. Merry Christmas! Punta lamang po sa ating Facebook at YouTube at i-share po ang ating live stream. At pwede rin po kayong dumulog sa amin kung kayo po ay may mga concern, pangangailangan. Maaari kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or 8689-3290. At alamin na po natin ang latest mula sa Typhoon Marce. Kasama po natin mula sa Pag-asa si Girly Cortez. Hi Miss Girly, magandang hapon. Magandang hapon po. Bali, ito po ang latest update natin tungkol sa binabantayan nating bagyo sa araw ng November 5, 2024. So as of 3 p.m. po, ang sentro ng Typhoon Marce ay huling namataan sa may layong 525 km east of Baler, Aurora or 495 east of Etiaga, Isabela. Dala nito ang taglay na lakas ng hangin na umaabot hanggang 130 km per hour malapit sa gitna at pagpuso na umaabot naman hanggang 160 km per hour. Ito ay kasalukuyang kumikilos sa direksyong northwestward sa bilis na 25 km per hour. Okay, so medyo nasa dagat pa ito. Nasa lakas na siya ng 130 kph. Ang super typhoon ba na category, gaano kalakas? Hello? Hello po, ma'am. Oo, Girly. Kasi ngayon, di ba, nasa typhoon strength na itong si Marce, typhoon strength. Sabi mo nga, ang lakas niya ay nasa 130 kph at gustiness na 160 kph. Nakikita bang umabot ito sa super typhoon strength? Ano ba ang strength ng super typhoon? Ilang kph yun? Bali, ang super typhoon po ay may 185 kilometers per hour. 185. So, makikita ba nating umabot to dito or hindi naman? So ngayon po, base sa model forecast, hanggang typhoon category pa lang po tayo. Oo. Pero hindi na natin nakikitang lalakas pa. Kasi nasa dagat pa ito eh. Yes po, nasa dagat pa po. Tabayan na lang po natin ang mga latest forecast para mas ano po natin kung mag-enhance pa po siya or hindi na po. Kailan to, inaasahan ba itong tatama sa ating bansa? Magla-landfall? Bali, inaasahan po siyang mag-landfall. Base sa latest shock, si Marce ay maaaring mag-landfall sa vicinity ng Babuyan Island or Mainland Cagayan sa bandang Huwebes ng gabi or Biyernes po ng umaga. May nakataas na bang ano yung update doon sa mga tropical cyclone wind signals na nakataas sa bansa? Bali ngayon po, meron pa lang pong tropical cyclone signal number 1 sa may bandang Batanes, Cagayan, including ng Babuyan Island, Isabela,
Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Quirino at po ng northern portion po ng Aurora. Sa ngayon, yun pa lang po ang merong TCWS po. At sabi mo, kailan ulit inaasahan na pinakamalapit ito sa bansa or magla-landfall? So, base po sa latest track, Webes po ng gabi or Biyernes po ng umaga. So Thursday pa, ang tagal pa pala to. Ano pa, no? Nandun pa yung chance, girlie, na talagang mas makakuha pa ng lakas sa dagat, habang nasa ibabaw pa ito ng dagat. Yes po. Maliban dito sa nakataas na tropical cyclone wind signals, na number 1, yung mga maliban dun sa nabanggit mong mga probinsya, yung yung kanyang forecast track na northwestward, ano pang mga probinsya, mga lugar ang dapat maghanda in the next coming days? Girlie. Yes po. Oo. But yung mga nasa... Ano ba ang nito? Ano ba ang diameter? Ano ba ang radius ng bagyo? Aabot ba yung outer circulation nito sa Central Luzon? Katulad sa atin, mahahagip ba nito yung Metro Manila? Mahahagip ba yung mga nasa Pangasinan ulit? Zambales? Bataan? Oo. Sa mga latest forecast po, ma'am, so far wala pa naman po. Usually po mga northern Luzon lang po. Sa batang northern Luzon po. So hindi tayo makakaranas ng pag-ulan na dulot ng bagyong ito dito sa Metro Manila or sa southern sections ng Luzon? Maaari po makalanas pa rin ng mga pabugso-bugsong pag-ulan, buhat po ng mga localized thunderstorm lamang po. Okay. O sige. Maraming salamat for the update, Girlie Cortez. Alright. So mga kapatid, ayun na lamang po. Nasa 130 kph ang lakas nitong si Bagyong Girlie na may gustiness na umaabot sa 160 kph. Northwestward po ang kanyang kilos. So yung mga nasa northern section po ng bansa, kagaya po ng Bataan, of course, ng Ilocos, ito nga po Isabela, Cagayan, mga kailangan pong maghanda, Apayao, Abra, Kalinga, dahil nasa around 3 to 400 to 500 kilometers away pa po yung bagyo. Though sabi nga po nila, ni Girlie kanina, hindi naman inaasahang aabot pa ito sa super typhoon strength, but then again, malakas na po yung typhoon strength na 130 kph. So maghanda na lamang po tayo. Oras natin, 4:28 at this point. Nasa linya ng telepono si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Pag-usapan natin ang mga pwedeng tulong na ma-avail mula po sa DSWD pag kayo po ay naapektuhan ng kalamidad. Magandang hapon po sa inyo, ASEC Irene. Magandang hapon, Cheryl. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng pong programa. Salamat po sa oras. ASEC, simulan po natin sa family food packs. Ilan na po ang naabutan niya nitong mga nagdaang bagyo? Bigyan niyo lamang po kami ng kumbaga report, update. Yeah, Cheryl, yung augmentation support ng DSWD sa iba't ibang local government units, in terms of family food packs ay umabot na ng mahigit 1.1 billion. Yan po yung yung na-distribute na natin sa mga affected population. Gayun din, meron na rin tayong mahigit 36,000 na mga non-food items na na-release din o na-distribute. At karagdagan nga dyan, Cheryl, ay yung ongoing pa na food pack currently being distributed or released, lalong-lalo na po sa Bicol region. So, nasa mahigit 1 million na po yung ating pong naipamahagi. At para po sa kaalaman po ng ating mga kababayan, paano ba yung sistema ng pagkuha niyan? Basta po ang nag-identify na po niyan, yung mga barangay, tapos sila na po ang nagre-report sa LGU kung ilan ang kailangan nilang food packs, para lang po nasisiguro na lahat ng dapat tumanggap ay nakakatanggap po. Tama ka dyan, Cheryl. May proseso tayo sa pag-release ng mga family food packs. Ang local government unit po ay nagsasubmit ng request letter sa DSWD through our field office.
naka-attach po dyan yung kanilang disaster report. So doon pa lang po nakikita natin ilan yung affected na mga pamilya o individual at anong mga specific barangay po yan. Pag natanggap po yan ng ating field office, nagpo-process sila ng assessment report, kinukumpara rin po doon sa drawing report ng ating pong ahensya para ma-validate kung tama po yung bilang ng mga apektadong pamilya at individual. After that, siyempre, meron din tayong mga inventory receipt, meron tayong mga delivery receipt na kinakailangan na mafilapan din, ma-accomplish kapag nag-release na tayo from our warehouses. Kasi po pwedeng i-arrange na pick upin ng LGU yung mga food packs or po pwede naman po tayo mismo ang magdala doon sa apektadong mga barangay. Gayon din po, nag-schedule tayo ng dispatch. Meron tayong plan na prepare para maayos yung isinasagawang distribution. When we do the actual distribution, Cheryl, meron tayong distribution list o distribution receipt na siya namang pinipirmahan ng ating mga beneficiaries na tumatanggap nga po ng mga family food pack and non-food items. So you see, there's a process that is being followed to ensure, of course, that the right beneficiaries would receive the assistance from the government. Kapag po ba nasa lanta, pag-usapan din natin, ASEC, yun nga po ilang beses na rin natin na pag-usapan dito, yung AICS program, yung assistance, yung financial assistance under AICS, automatic na po bang approved yun? Basta nasa lanta yung inyong probinsya? Okay, para naman po dun sa AIC, yung pong financial assistance natin na burial assistance, meron po rin tayong ibinabahagi, again, as part of our augmentation support to the local government units. So kapag inilapit po sa atin, ito yung bilang ng mga casualties, ito po yung bilang ng mga apektado, we provide, I think I explained this in a previous interview, an outright cash of 10,000 for burial assistance for disaster-affected families. Again, this is subject to the assessment of our social workers. Dahil may mga validation process din po tayo na sinasagawa. Aside from that, of course, aside from the burial assistance, po pwede rin po tayo kasing magbahagi ng cash relief assistance para sa mga naapektuhan, lalong-lalo na yung may mga livelihood na nasira, yung wala pong mapagkukunan ng pangkabuhayan. Nagbibigay rin po tayo ng assistance under AIC. At the same time, we also have additional intervention, Cheryl. Ngayon kasi, response-based tayo. When we are at the response phase, we provide family food packs, non-food items, but we could also provide emergency cash transfer. Ito naman ay unconditional cash transfer na binibigay natin dun sa mga apektadong pamilya, especially if there's already a declaration of state of calamity. So that's a trigger mechanism for us to implement ito ring ECP na siyang makakatulong rin sa mga kababayan natin and support them in their early recovery. Meron po bang mga kailangan na documents na ihanda ang isa pong hihingi po ng tulong sa DSWD? But then again, sabi nyo nga po, LGU na po ang talagang namamahala, ano? Yes po, actually, for the distribution of the family food packs, it's really the local government unit that provides us with the necessary documents such as the list of affected families and individuals, gayon din po yung disaster report. Para rin naman po sa processing ng financial assistance, for burial assistance, syempre mahalaga po na meron tayong validated report, kumbaga na-confirm po na certificate na yung individual nga po ay pumusay. Okay? Kasi in the absence of a death certificate, because we understand that currently being processed, at least a certificate from the doctor is submitted. That would suffice as a requirement to process the necessary aid that will be given. Sharon. Para naman po doon sa mga nasiraan ng bahay, meron po ba din ang DSWD na shelter assistance? At magkano po yung pwedeng ma-avail? Previously, Cheryl, the emergency shelter assistance is with the DSWD.
But since meron na tayong dispute, they have also a program na that will provide assistance for disaster-affected families whose houses have been totally or partially damaged. So meron din silang ITSA program at nagbibigay nga po sila ng tulong. But of course, the DSWD can still complement itong assistance na ibinabahagi rin ng DSUD, again under the AIC program. Talaga pong tinitignan natin what available resources and what appropriate intervention may be given, subject of course to the assessment ng mga social workers natin. Nagbibigay rin po ba ang DSWD yung temporary work? Parang work, Yeah. cash for work programs? That's correct, Cheryl. Meron din tayong cash for work program. Ito yung temporary, we provide temporary income opportunities in exchange for unskilled labor. In other words, pwede kasi na magsagawa ng clean-up activities doon sa area na naapektuhan ng bagyo, and then the DSWD will provide compensation for that. Yung pong binibigay natin is 100% of the regional minimum wage rate, and usually 20 days po yung itinatagal nung cash for work activity. So again, that's another intervention that may be provided by the DSWD. Ito pong mga ito ay pumapasok as we enter the early recovery phase, na kung saan nagsagawa na nga po ng rapid damage assessment and needs analysis ang lokal na pamahalaan at nakita yung need na mag-provide ng intervention to support the early recovery of the disaster-affected families, and at the same time conduct community activities that would help also the community in rebuilding and in recovering, rehabilitating from the effects of the disaster. Mhm. Paano po makaka-avail nun pag gusto po ng maging bahagi ng Cash for Work program po? Okay. Una, siyempre meron tayong resulta ng rapid damage assessment and needs analysis. And yan kasi yung mahalaga na magdedetermina na may need sa community, and the total the number of the affected families or individuals are in need also of additional intervention. Gayon din po, kinakailangan na may request din yung local government unit sa DSWD. May DROMIC report din po na isinusumite sa ating mga field offices, na siya rin namang magiging basihan in the preparation of the project proposal for the implementation of these additional interventions. Again, it could be in the form of cash for work or in the form of emergency cash transfer. Mhm. Okay. So, basta po magpapalista. Kung ang gusto naman po livelihood, meron po ba? Okay. Meron po tayong, of course, there's a sustainable livelihood program na ini-implement ang DSWD. Ngayon kung makita po natin na kabilang sa mahirap na sektor yung pong naapektuhan, at sila ay probably miyembro rin ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, because dun sa existing guidelines po kasi ng Sustainable Livelihood Program, ito yung mga pinaprioritize po natin ng mga beneficiaries. So once na ma-validate natin sila as belonging to that particular target beneficiary, we could assess them and include them doon sa ating prospective program beneficiaries. Para naman sa mga ibang livelihood opportunities, halimbawa po, sila ay kabilang sa sektor naman ng low income, but naapektuhan sila nga ng disaster. Another intervention that may be extended, of course, is yung AKA program or yung ayuda para sa kapos ang kita. But these are some of the interventions that we're looking at. Again, case-to-case basis yan, Cheryl. Depende dun sa, again, magiging assessment ng ating social workers. But napakahalaga talaga makita natin kung ano yung situation on the ground as shown to us by the rapid damage assessment and needs analysis. Kasi meron nga tayong assistance to individuals in crisis situation. Under that, there's cash-relief assistance. So, pwedeng we could identify from those programs that we've earlier mentioned.
Mhm. Break muna po tayo, ASEC. No, pahihingahid muna kita. Mga kapatid, kung may gusto po kayong itanong mula po para po sa DSWD, maaari po namin kayong ilapit kaya ASEC Irene Dumlao. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, anong tulong ang kailangan ng mga nasalanta ng bagyo? Kasama pa rin natin via phone or StreamYard na ba? Phone, ayan. Kasama po natin DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Hi, Miss Irene, ASEC. Yes, Cheryl, magandang hapon muli. Okay, dito naman po tayo dun sa ini-ensure nyo rin na dapat, di ba, may safe space sa mga bata, lactating mothers at iba pa. Can you tell us more about this program po ng DSWD? Tama ka dyan, Cheryl. Under the NDMC Council, ang DSWD ang nangunguna sa response cluster. We are the vice chair of the response cluster at nangunguna nga po tayo sa provision ng food and non-food items and in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. Kung kaya nga po, ang DSWD ay nagpro-provide ng technical assistance sa ating pong mga local camp managers, yung ating pong mga DRR officers on the local level. Nagsasagawa tayo ng mga capacity building activities para po makapacitate natin ang ating mga local partners in ensuring na maayos yung mga evacuation centers na pinapamahalaan po nila at gayon din natitiyak na mayroong pong mga safe spaces for the vulnerable sectors such as children, women, lactating mothers, elderly people, and the persons with disabilities. And at the same time, napoprotektaan at napangangalagaan po yung kanila pong mga karapatan. Halimbawa po sa mga bata, tinitiyak natin that there's a separate area for them. There's a safe space for them wherein they could play. They could also learn dahil may mga alternative learning activities din po na isinasagawa ang ating mga camp managers para po sa kanila. Gayon din po, tinitiyak natin na yung mga lactating mothers ay meron din po talagang area na kung saan sila po ay makapagpatuloy to feed their infant or their children. Gayon din po, tinitiyak natin na yung mga vulnerable sector na nabanggit ko nga po ay napoprotektahan mula sa anumang risk and that hindi po na-exploit din of course yung kanila pong mga vulnerability. Mhm. So yan po yung ating pong tinitignan sa mga evacuation centers natin and at the same time, binabantayan natin yan dahil may mga nadedeploy din mo naman po tayo ng mga members ng ating quick response team na siyang katuwang ng ating mga local camp managers para ma-monitor yung situation on the ground, makita natin kung ilan po yung bilang ng mga bata, ng mga kababaihan, ng mga elderly people, gayon din ng mga persons with disabilities, so that we could identify specific interventions for them. Kasi Cheryl, magkakaiba din, diverse din yung mga needs o yung mga pangangailangan nila. So, dapat matiyak natin na mai-provide po yan kahit po sila ay nasa mga evacuation centers. At this point po, i-entertain natin, ASEC Dumlao, yung isa nating caller. Nabaha po sila sa Cavite. Kasama po natin si Griselda Infante. Hi, Griselda. Hello po, Ma'am Sherry. Good Opo. afternoon po. Saan po kayo sa Cavite? Dito po kasi ako, Ma'am, sa Dasmariñas, sa malapit po kasi kami, Ma'am, sa Ilog. Nagtitinda po kasi ako, Ma'am. Gaano kataas yun? Umako po yung ilog po, Ma'am. Pumasok po sa palengke na tangay po yung aking paninda kasi po biglang tumaas yung tubig. Aha. Pumunta po kasi kami sa taas, Ma'am. Tapos pagbalik ko po ng wala na po yung paninda. Paninda ko po inutang ko lang po, Ma'am, sa 5-6 yung puhunan ko. Nung problema po kasi ako, Ma'am, sa ngayon. Kasi po, Ma'am, may binubuhay akong PWD na nagme-maintain po ng gamot, Ma'am. Opo. Wala ho bang, ano na ho ba na itulong sa inyo ng local government? Wala po, Ma'am, kasi madami po. Wala po sila, Ma'am. Hindi po ako rin nagpunta kasi wala naman pong pinasabi, Ma'am. Nahihiya naman po ako pumunta sa barangay. Kasi ang dami nga daw po, Ma'am, nasira na mga
Tulay daw po. Pero hindi po kayo nagtanong? Hindi po, ma'am. Ay, dapat magtanong din po Kasi- kayo kasi Ma'am Griselda, huwag kang mahihiya kasi nangangailangan ka rin po. Opo, I'm ma'am, sure nahihirapan po ako. I'm sure po dapat po lahat ng naapektuhan ay matulungan. Pero sige po, ano po ba ang gusto nyong idulog sa DSWD or gusto nyo pong itanong? Pwede po parang bili lang po namin ng pagkain, saka gamot po ng pamangkin ko po na nagbe-maintain po ng gamot sa epilepsy. Saka po ma'am, may pinapaaral po kasi ako ma'am. Opo. Nahihirapan po ako. Asek Dumlao, ano po bang pwedeng assistance na maibigay po kila Ma'am Griselda ng DSWD? Okay. Sige, narinig naman po natin yung pinaabot na mensahe. Unang-una, I totally agree with you, Cheryl, na lumapit po muna tayo sa ating lokal na pamahalaan. Huwag po tayong mahihiya because tayo naman po ay assist ng ating pong lokal na pamahalaan. Remember that social welfare is a default function as provided under the local government code. Kung kaya nga po, local government unit ang frontline service delivery. But we totally understand that some local government units also lack the resources to implement and distribute specific programs for their constituents. That's where DSWD come in to provide augmentation support. At any rate, naka-ready naman po tayo to assist local government units in case nga po may mga programa na i-implement natin dahil talagang nasa state of calamity na ang area or talagang said na rin po yung resources ng local government unit. Kaya nga po pumapasok ang DSWD to provide family food banks and non-food items. At gaya nga nang nabanggit po to support the early recovery of disaster-affected populations, meron po tayong assistance to individuals in crisis situation, meron po tayong cash for work or emergency cash transfer as additional intervention. Now, ang kinakailangan pong gagawin ni Ma'am Grisel ay magtungo po sa kanilang lokal na pamahalaan sa barangay at i-communicate po yung needs because information is vital para po maging basihan natin sa implementation ng appropriate assistance. Para ang inyo pong lokal na pamahalaan ang magpaabot sa national government that this is the assistance that you need at the local level. But of course, pwede rin naman po silang magtungo sa aming pong mga tanggapan. May mga satellite offices din naman po ang DSWD. We could provide immediate assistance. Social safety nets are provided under AIC. So kung immediate po yung pangangailangan at talagang in crisis itong individual po na ito, maaari naman po tayo mag-extend. So magtungo lang mag-extend ng assistance. So maaari lamang po magtungo sila sa aming pong tanggapan at interviewin po sila ng ating pong social workers so that we could provide immediate na tulong, Cheryl. Saan po ba sa Cavite, ASEC, ang office po ng DSWD? Well, ang Field Office 4A ay matatagpuan po sa May Alabang. Diyan po ang aming pong tanggapan. But I believe we also have satellite offices in Cavite na siya rin naman pong pwedeng puntahan. Pwede rin naman po silang lumapit sa kanilang local social welfare development office at i-refer din naman po yan sa DSWD. Usually kasi yung ating mga satellite offices ay sa munisipyo na rin o sa malapit na rin sa opisina ng local social welfare development office. Asek Dumlao, alam po natin marami po ang katulad ni Griselda na nangangailangan. But since she called po, is it okay na kunin po namin yung detalye at i-endorse po namin siya sa inyo at baka po pwedeng patawagan nyo po sa inyong staff para lang po mas magabayan kung paano po siya makakahingi ng tulong. Is that okay po? Yes, certainly po. Certainly, Cheryl, we could process naman or facilitate yung pong tulong para kay Grisel. Hingin lang po namin yung complete details so that our social worker could reach out to her.
Ayan, Ma'am Nanay Griselda, ikunin na lamang po, bahala na po si Susan at i-endorse po namin kayo kay ASEC Dumlao. Ano po? Sige po, ma'am. Salamat po, ma'am. Pero, Marami po, ma'am opo, Sherry. but then again, Griselda, isa ka sa naapektuhan. So, hindi dapat rason yung nahihiya ka lang. Kailangan Ma'am, po, Ma'am, nagsabi po ako, pero tinuturo po din nila po ako sa regional daw po. Ma'am, siyempre po, ma'am, kawalan din ng pamasahe at saka hindi ko pa, ma'am, alam sahan. Kaya hindi ko rin po, So, wala pong talagang naitulong ang Saan po kayo ulit sa Cavite? sa Dasmariñas po, ma'am, sa area po. Kami, ma'am, bandang area, malapit sa ilog. So, lumapit po ba kayo sa LGU, sa mayor's office, sa local government? Maliban po dun sa DSWD, wala na po silang naibigay na tulong sa inyo? Hindi po, ma'am, kasi dito pa lang po sa barangay, sabi pa daw po, ma'am, wala daw po kasi, ma'am, madami daw po kasi, ma'am, naapektuhan. Saka, siyempre po, hindi lang daw po kami. Kaya po, nga. hindi po, ma'am, lahat na, nabibigyan ng tulong. Pero hindi po yata rason yun na hindi kayo pwedeng maabutan ng tulong dahil naapektuhan din po kayo. Saang barangay po Opo. kayo? Dito po, ma'am, mga sa Los Biminda. O, yung dapat Yung na-accommodate malapit po sa lahat. tulay. Umabaw po kasi, ma'am, ang tulay, tapos inabot ng bahay yung mga aming Oo. paninda. Ano ba yan? Mga taga dyan po. Di ba, Okay naman po, ASEC ma'am, Dumlao? iba ako lang po, ma'am, kasi wala po kasi ako, ma'am, sariling puhunan talaga, utang-utang lang. Ang hirap po kasi, ma'am, halos wala pong natitira sa aking puhunan kasi po, siyempre, sinisinglig po ako. Opo, Halos wala naiintindihan. na po akong naiuuwi po, ma'am. Sige po. Alright. Basta i-endorse po namin kayo kay ASEC Dumlao. Ano po? Hintayin nyo na Sige lamang ma'am, po yung salamat tawag. Po, marami po, ma'am, sa inyong tulong po sa akin, ma'am Sherry. Maraming salamat po talaga. And I'll see what we can do. I-endorse ko rin po kayo sa DOLE. At baka po Opo, matulungan po kayo dahil sila din po ay may livelihood program. Oo nga po, ma'am. Wala pa po, ma'am. Hinihintay ko nga po. Ayan. Kaso, Sige. ma'am, ito man po nangyari, biglang bumaha po. Kaya nagkadoble-doble. I know. Kapit lang. Sige po, we'll do Opo, ma'am. everything kung paano po kami makakatulong. Ano po? Salamat po, ma'am, ng marami. God bless po sa inyong programa. Salamat din po, Ma'am Griselda. Mag-ingat po kayo. ASEC Dumlao, sige po, kayo na po, i-endorse na po namin sa inyo, ha? Si Griselda, Sige po, lalo sige, Cheryl. may inaalagaan din po siyang PWD. And thank you. Salamat din po sa inyong oras for taking our call, ASEC Dumlao. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat din, Cheryl, sa pagkakataon na ibinahagi sa DSWD para makapagpatid tayo ng impormasyon sa ating pong mga kababayan. And of course, bring our services closer to the people. Maraming salamat po. Magandang hapon, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. At silipin po natin ang ating lucky winner. Sino ba ang winner natin ng 500 pesos? Ito po, yung mga netizens natin, sabi ni Rolly Del Castillo, tulong pong financial, lalo na pagkain po at kung may mga bahay na nasira, sana magbigay ang LGU ng mga kahoy at yero para makabangon ang mga nasalanta ng bagyo. Si Elmer Lawrence Buwan, para po sa akin, ang mga tulong kailangan po ng mga nasalanta ng bagyo ay unang-una na po, syempre, pagkain, gamot at damit. At syempre, dapat din po ay bigyan din po ng mga baterya na radio at flashlight. Oo nga naman. Dapat kasama yan dun sa mga kit na ipinamimigay. Ang ating winner po ng 500 pesos, sabi niya, mga kailangang tulong ng mga sinalanta ng bagyo ay pagkain na ready-made, mga damit, banig, gamot at malinis na tubig. Siyempre, mga sabon at toothpaste, toothbrush, yung sanitary napkin para sa mga kababaihan at higit sa lahat panalangin sa lahat ng nasalanta ng bagyo na mabilis silang makarecover sa trahedyang sinapit nila sa kanilang buhay. Congratulations! Nanalo ka ng 500 pesos, Enrique Vista.
Congratulations sa iyo, Enrique Vista. At mga kapatid, ang Alagang Kapatid Foundation ay bukas po sa lahat po ng kung ano man po ang sobra na mayroon kayo. Walang maliit na halaga pag pinagsama-sama po natin yan. Marami po tayong mga kababayan na matutulungan. Please follow us sa Alagang Kapatid Foundation Facebook page. Naroon po makikita nyo, pwede po kayong mag-transfer, mag-load po sa aming Maya account. Ano po, mayroon po kaming QR code doon at yung pong iba't ibang bank accounts din po ng Alagang Kapatid Foundation. At taus-pusong pasasalamat na rin po namin sa mga nag-donate na po o nagbigay ng tulong. At advance, thank you na rin po sa mga magpapaabot pa po ng tulong. Ito po ay mapupunta sa mga kababayan natin na nangangailangan. Diyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas abangan niyo po ang pilot episode, mga kapatid, ng Sagot Kita Aplikante Serye. Tuwing Miyerkules po, simula this week, kikilatisin po natin ang mga kandidato para sa 2025 elections. Ang ating unang aplikante, bukas, samahan niyo po ako, Senatorial Aspirant Ben Tulfo. Ayan, makakasama po natin siya sa aplikante serye. Bukas po yan, isang oras natin siyang kikilatisin. Kung kayo po ay may mga gustong ibatong tanong sa kanya, i-accommodate po natin yan. Siyempre gusto nyo kung tatansyahin nyo yan, iboboto nyo ba siya doon sa isa sa mga 12 senador or hindi. Diyan po, bibigyan namin para magkaroon tayo ng pagkakataon na mas makilala ang ating mga aplikante. Ito po ang programang katuwang nyo sa Usaping Batas, Serbisyo Publiko at Politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot Kita.